Yo, what is up, ladies and gentlemen? Welcome back to our YouTube channel, Gentle One TV. So for today's video, another update naman tayo about EDC, kay Viancy at Kalingap Edo. So this video is from Keseria Love Angels. So it has a title of Hala, Viancy di nakatiis, sinagot ang mga paratang sa kanyang ng #EDC. So ano kaya nakapanood sa video ng tamin? So bago natin simulan, kay Serye Love Angel, supportahan nyo yan. Also, Kalingap Rab, supportahan nyo rin. Kalingap Edo, support nyo rin. At kay Kuya Val Santos Matubang. Also, ladies and gentlemen, our YouTube channel, Gentle One TV. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's watch this video together. Again, the title of this video, Hala, Viancy di nakatiis, sinagot ang mga paratang sa kanyang ng #EDC. Ano kaya yung mga ipinaparatang minano? So again, kay Sherry Angels, Love Angels, Gentle One TV, Kalingap Rab, start. Mga issue ang ibinabato ngayon kay Fiancé. So, na-post na Again. maraming mga issue ang ibinabato ngayon kay Fiancé. So, What is na-post na it? nga po itong si Fiancé sa kanyang social media account na TikTok. So, alam naman po natin, napaka-active po ni Fiancé sa kanyang TikTok account at di na po niya napigilan. Na sinagot niya na po yung mga issue na ibinabato nga po sa kanya na alam. Ano bang context nito? Naghuhu, ano yan? Nagpupuwak-wak. Hindi ko mabasa, ang ikli ng font eh. Makinig na lang tayo. Naman po natin kung ginawa po niya yan noon pa po sana, diba? So may mga tao talaga na hinahanapan ng butas itong si Viancé para lamang po may masabi at tama lamang po yung sinabi ni Viancé at tama lamang po yung mga ginawa niyang pagpo-post sa kanyang social media account para ipagtanggol ang kanyang sarili at the same time maklear po yung issue na yan, So Ito yung problema sa ibang mga nanonood eh. Or sa bashers siguro. Kapag ang isang tao, tahimik siya na klase ng tao. For example, gagaya ni Beyonce, tahimik siya. Ngayon, kapag hindi siya sumasagot, sinasagad ng sinasagad. Ay, ano ba? Ganyan, tinitrigger. 'Di ba? Sinasabihan pa na wala ka pala eh. Wala kang masagot or sasabihan ka pa na siguro totoo kasi hindi ka sumasagot. Tapos ngayon, kapag ni-replyan mo naman, i-judge ka na ngayon. Sasabihan ka na naman nila na wala, iba pala ugali mo, gaspang pala ng ugali mo. 'Di ba? Plastic ka pala. Ang gulo, 'di ba? So parang wala kang takas dito sa mundo eh. magpapawakwak ako magpapawakwak. Sabi ganun, marunong daw ho siyang tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa akin simula't simula. Kaya bakit po ako magpapawakwak? May sarili naman daw siyang utak. Alam din daw po niya kung ano po yung tama at mali. Diba? Saludo. Opo, may mga GC po kami ng mga taong alam kong totoo, titas na andyan po para sa akin. Suportado po kami ng partner ko. Simula't simula sila yung taong nagbibigay ng mga magagandang advice po sa akin at sa No, 'di ba? Pati yung binibigyan pa ng mali siya, advices lang pala. Bakit kaya ganun yung tao, isa't isa. So, sinabing ganun. So, sa Keyboys po ni Kuya Rab, dumaan ang mga gusto nila ipaabot. Nagpapasalamat po ako sa mga titas na sinabihan yung wakwak dahil nagpupuyat po sila para makita lang pong maayos ang kanilang kalagayan. So may mga GC daw po sila at yung mga tita daw po na gumagabay sa kanya at nag-sponsor po sa kanya ay hindi po dumadirektang nagbibigay sa kanya, dumadaan pa rin po kay Kalingap Rab kahit na may contact po siya. At never diba? Yan din yung isa sa pinaka-unique about kay Viancy. Kasi para sa akin si Viancy talaga yung pinaka na beneficiary na hindi mo talaga mawawakwak eh. Kahit offeran mo siguro ng 1 million yan. Diba? Parang titimbangin niya lang yun as, no, laki ng utang na loob ko dito eh. Diba? Ba't ako magpapasilaw ng 1M? Something like that. Daw po sumagi sa kanyang kaisipan na siya ay magpapawakpak kasi alam daw ho niya ang salitang utang na loob at nagpapasalamat daw po siya kay Kalingap Rab. Diba? So, which is totoo naman po. May ilan po yan, kahit na may contact po kayo sa mga sponsors ninyo, syempre,
wag po natin i-bypass si Kalinga Prab at hayaang doon muna sila magpadala, hindi directly sa kanya sinabi ko. So, clear po ni Beyonce yung mga GC, yung mga tita na dumadirect sa kanya ng kanyang mga sponsor. Kahit na may contact sila sa isa't isa, never daw pong tumanggap si Beyonce ng pera, no? Gusto ni Beyonce na idaan pa rin po kay Kalinga Prab yung mga biyaya, which is kita naman po natin. Hindi ba? Kasi kung gahaman to si Beyonce, men, wala na. Rekta na sa kanya. Anong gaganyan yan? Kung if ever gahaman siya or parang nasisilaw siya sa pera, unang offer pa lang, wala na. Goodbye na yan. Di ba? Yan pa naman si Beyonce. Imposible nung walang nag-offer na malaking pera niyan, di ba? Merong nag-offer niyan. It's just, hindi siya, hindi niya na sinisimulan. Ganyan naman talaga dapat. If ever, for example, nasa sitwasyon ka na ganito na pwede kang wakwakin, ang una mong gawin talaga, huwag ka nang pumatol sa kunyari nag-chat kayo tapos biglang, uy, ano ba, something like that. Kapag nararamdaman mo na parang, uy, wawakwakin ako nito, huwag mo nang patulan. Kasi kapag binibigyan mo din siya ng motive or ini-entertain mo siya, di ba? Tapos bigla kang bubungaran ng 300,000. Wakwak or non-wakwak. Ganyanin ka ngayon, wala na. O sige, akin na yan 300,000. Magpapawakwak ako. Di ba? So dapat wala nang wag mo nang pahabain pa yung conversation para hindi ka rin masilaw. Kasi syempre tao lang din naman tayo eh. Di ba? Do hindi ko sinasabi na lahat pero meron talagang iba na which is hindi din natin masisisi. Even Kalinga Prab, di ba? Sabi niya mismo na hindi niya din masisisi yung mga tao na natutukso or nawawakwak, di ba? Kasi pera na yan eh. Iba yung usaping pera eh. Yung iba pa nga kahit magkakamag-anak, magkakamatayan eh para sa pera eh. Di ba? So, yun lang naman tuloy. Every time nag-vlog si Kalinga Prab ay nisha-shoutout po yung mga sponsors ni Beyonce, diba? So, hayaan na lang at move forward. At alam mo, sa sarili mo, wala kang ginagawang masama, go lang. Kasi yung mga iba, di mo talaga mapiplease. Kahit ano yung gagawin mong kabutihan, ay, ayun, kikitaan Ano yun, nagalit ba yun si Kisarye? ka po talaga ng pagkakamali, di ba? Kaya wala namang masama kung may contact siya sa mga sponsors. As long as, alam ni Kalinga Prab, as long as di po dumadirect yung sponsor sa kanya. At ayaw din po ni Beyonce na dumadirect ang sponsor sa kanya kasi Yun, yung tila kawalan daw ho ng respeto kay Kalinga Prab yung tama, kawalan. gagawin niya. So inisip po niya yan 100 times at alam po ng magulang ni Beyonce So that's it, ladies and gentlemen. So that's it. That's it. Kita nyo naman yun. So again, that video is from Kisserie. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Also support nyo rin Kalinga Prab and si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog. Support nyo rin sila. So credits to them. So yun lang naman. Yun lang naman. Kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So again, ladies and gentlemen, malinaw pa sa klaro yun kung paano nga hinahandle ni Beyonce. Yun, napilitan tuloy siyang sagutin yung mga pinupukol sa kanya or yung mga pambabash sa kanya ng taong bayan, di ba? Or ng mga bashers. Yan nga, sabi ko sa inyo kanina na yan yung isa sa pinakapangit dito sa social media. Kasi kapag influencer ka, kilala kang tao dito sa social media, parang social media influencer na din kasi si Beyonce. Kapag tahimik mo lang, sobrang hinhin mo lang, ikaw yung favorite na atakihin. Diba? Iti-trigger ka talaga nila hanggang sa mapuno ka. Tapos kapag hindi ka sasagot kahit anong ibabato nila sa'yo, mas lalala yung ibabato nila sa'yo. Hanggang sa yun, mapipilitan ka na ngayon na sagutin sila. Ngayon, kapag sinagot mo naman sila, wala na. Malalabasin ka na naman nila na iba yung ugali mo, ang gaspang na ugali mo, ang pangit ng ugali mo. Diba? So, parang wala kang kawala tuloy. Parang mapapakamot ka na lang na, oh my goodness. Tahimik lang ako nung umpisa, tapos tinitrigger mo ako, binabato mo ako ng mga masasakit na salita, tapos ngayon, ang lalabas, ako na yung masama, ako na yung pangit yung ugali.
Diba, ganyan tayo dito sa Pilipinas eh. Same as ano din, yan din yung mga nararamdaman ng mga artista. Diba? Ewan ko kung bakit ganyan mag-isip yung mga tao. Diba? Kung hindi nyo gusto ang tao, huwag nyo panoorin. Diba? Huwag nyo nang huwag na kayo makipag-argue or kasi yung iba dito kaya ano lang nila na hindi nila gusto, binabalik-balikan ka talaga eh. Pwede naman nilang i-block, diba? Tapos yung naman, yung patungkol naman sa wakwak, wala talaga. I think si Beyonce talaga yung pinakamalabong wakwakin sa mundo ng kalingap. Sa beneficiaries, para sa akin lang naman yun. Tapos next sila Carla Santiago. Though halos silang lahat, 'di ba? Malabong mawakwak. Pero kung tatanungin mo ko sa sino talaga yung pinaka si Beyonce talaga, men. 'Di ba? Grabe yung mindset ni Beyonce. Hindi siya basta-basta. Kaya yung mga wakwak sa kanya mapapakamot na lang talaga, 'di ba? Biglang mapapa-retreat na lang na, oh my gosh. Oh my gosh talaga. Oh my gosh. Oh my God. Atas na tayo dito kay Beyonce, malabong mawakwak to. Parang nagiging bawang si Beyonce, malabong mawakwak. So sana yan din yung gayahin ng mga beneficiaries. Do alam naman natin na committed din naman yung ibang beneficiaries. Pero kung gagayahin nila itong pagkatao ni Beyonce, wala amin. Sobrang labo. Magtatagal pa sila dyan. Biruin mo si Carla, 1 year na si Carla ngayon, di ba? So, congratulations, Carla. Sobrang saludo din kasi umabot ka din ng 1 year. Ibang klaseng loyalty yun. So, yan lang naman. Yan lang naman, ladies and gentlemen. Again, kayo na masasabi niyo dito. Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So, again, kay Serial Love Angels, Kalinga Parab, Ate Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and then, yeah, ladies and gentlemen, don't forget to subscribe Gentle One TV too. So, that's it. Thank you so much for watching Gentle One TV. Peace out.